personal ko po itong karanasan. Bali may mga 8 taon na rin po siguro ang nakalipas nang ito po ay aking maranasan. Pauwi po ako noon mula sa bahay ng kaklase ko dahil may ginawa po kasi kaming project para sa aming paaralan. 3rd year high school na po ako noon. At sa totoo lang po, napakahirap ng kalagayan namin noon dahil tanging si nanay lang ang naghahanap buhay para sa amin ng mga kapatid ko. Ang tatay ko po kasi ay sumakabilang bahay. Kaya ang baon ko po noon ay 10 piso lang. Kung minsan nga po ay wala pa. Kaya nagbabaon na lang po ako. At dahil po sa walang pera, madalas po akong naglalakad pa uwi ang bahay namin. Dahil nga po sa wala akong pangpamasahe. Malayo po ang nilalakad ko pero tinitiis ko lang. At medyo nasanay na rin naman ako. Sa araw-araw pa naman ang ginawa ng Diyos at kung ilang taon na rin, mula nang iwan kami ng tatay namin. At iyon na nga po, nang minsang pauwi na ako sa amin galing sa bahay ng isa kong kaklase, ay may nakasalubong po akong isang aswang. Bali yung nilalakaran ko po kasing kalsada papasok sa amin ay hindi simentado at wala po talagang ilaw kung kaya napakadilim. Kaya nga po nagdadala ako noon ng flashlight at madalang din po ang dumaraan ng mga sasakyan lalo na kapag gabi. Bali ang nangyari po ay ganito. Habang naglalakad ako ay napagawian ko na po ang sumipol para mawala ang anumang takot na aking nararamdaman. Pero noong mga panahong iyon ay sa mga adik at masasamang loob po talaga ako natatakot. Dahil walang-wala naman po kasi talaga sa inagap ko na mayroong aswang sa lugar namin. Nag-umpisa po akong kilabutan nang malapit ko nang marating yung pakulbang daan. Hindi ko rin noon maintindihan kung bakit bigla akong nakaramdam ng takot. Takot na masasabi kong noon ko palang talaga naramdaman sa buong buhay ko. Pero dahil sa wala naman akong magagawa kundi ang dumaan talaga doon, kung kaya naman nilakasan ko na lang yung aking loob. At tamang-tama naman na biglang bumungad sa akin ang isang matandang babae. Na yung kanyang mga buhok ay talagang nagtatayuan. Pero hindi iyon ang dahilan kung bakit ako nagulat at napaatras, kundi dahil sa kanyang mapupulang mga mata at mabangis na mukha na animoy galit na galit talaga, na para bang handaan ng mangain ng mga oras na iyon. At yung kanyang mga kamay ay bagyang mga nakadipa na nakaarko ang kanyang mga daliri na para bang mangangalmot at naninigas. At nakaangil siya na para bang ipinagmamalaki pa niya sa akin ang kanyang mga matutulis ng ngipin. Iyon ang dahilan kung bakit napaatras ako at hindi na nagdalawang isip pa na tumakbo. Pakiramdam ko ay parang nanayutin ang aking buhok dahil sa tindi ng aking takot. Parang nanlaki ang ulo ko at namanhid dahil sa aking nakita. Noong mga sandaling iyon ay wala na akong ibang iniisip pa kundi ang makalayo mula doon sa matanda. Bahala na kung hindi man ako makauwi ng bahay noong mga oras na iyon, naisip ko. Basta makatakas lang ako sa kanya. Kaya hindi talaga ako tumigil sa aking pagtakbo. At ganun pala yun. Kapag nasa panganib ka o may matinding takot na nararamdaman, ay makakagawa ka ng mga bagay na hindi mo akalaing magagawa ko.
Dahil noong mga oras na iyon, nung naglalakad pa lang ako, ay talagang parang patang-patana ang aking katawan dahil sa pagod. Pero nang makasalubong ko yung aswang, ay talaga namang ang bilis kong tumakbo pabalik. At nawalang bigla ang pagod ko. Buti na nga lang nang habang tumatakbo ako, ay may nakasalubong ako, isang tricycle. Hindi na talaga ako nahiya pa at agad ko itong pinara. Hindi naman niya ako nilampasan dahil kita niya at naramdaman kagad ang takot sa akin. Sinabi ko sa mama na mayroong aswang na umahabol. Humingi ako ng tulong sa kanya at hindi naman ako nito binaliwala. Medyo nagulat pa nga ako dahil agad niyang pinaniwalaan yung mga sinabi ko, na naisip ko pa nga noon na baka naniniwala din talaga siya sa mga aswang. Kanya akong isinakay sa tricycle at nagpresentang ako ay kanyang ihatid sa amin. Pero medyo nagdalawang isip ako pagkat baka makasalubong namin yung aswang. Pero wala na akong nagawa pa dahil pinaandar na niya iyon. Naisip ko rin namang mas mabuti na iyon dahil kasama ko naman siya at hindi ako nag-iisa. Hanggang sa madaanan na namin yung kurbada kung saan ko nakasalubong yung matanda. At para akong nabunutan ng tinig dahil wala na iyon doon. Pero nang mga ilang metro na ang layo namin mula doon, ay bigla naman niyang pinabig yung kanyang tricycle at kumanan papasok sa daan. Kaya nagulat ako at bigla akong umalma. Sinabi kong hindi doon ang papunta sa amin. Sinabi naman sa akin ng mama na papunta daw iyon sa bahay niya at mayroon lang siyang daraanan. Biglang bumilis yung pagtibok ng puso ko. Naramdaman kong parang mayroong mali. Bigla ako nagkaroon ng masamang kutob. Kaya nang bumagal sandali yung tricycle dahil sa mabakong daan, ay hindi na talaga ako nagdalawang isip pa. Tumalon na talaga ako mula sa sasakyan at tamang-tama naman yung ginawa kong pagtalon na iyon. Dahil sa makapal na damuhan ako bumagsak. Tumayo akong bigla at tumakbo ng mabilis palabas ng maliit na kalsadang iyon. Nakita ko pang bigla ring huminto yung tricycle nang maramdaman niyang tumalon na ako. Kaya tinutukan ko iyon ng hawak kong flashlight. At nang lumingon ito sa akin, ay nakita ko yung namumula niyang mga mata. At para itong asong kulon na naglalaway. Matapos iyon, ay hindi ko na nilingon-lingon pa. Pero may isang bagay na nagpakababang lalo sa akin. At iyon ay nang makarinig ako ng isang boses ng matanda. At ipinahabol ako doon sa mama. Mabilis kong narating yung malaking kalsada. Mas binilisan ko pa at tinahak ko na yung daan papunta sa amin. Pero nakarinig ako ng dalawang asong may malalaking boses na kumakahol sa aking ulihan. Hanggang sa may nakita akong truck na mabilis na paparating. Kung kaya, gumanda ako. At nang dumaan na ito sa tagiliran ko, nang makalampas ng bagya, ay kumapit na ako sa huliang bahagi nito at agad na sumampa. Mabilis akong lumakad papunta sa driver at sa magalang na pangungusap ay sinabi kong makikisabay lang po ako. Narinig ko namang pumayag yung driver at sinabi sa akin walang problema. Bali tatlo sila na nasa harapan ng truck. Bukas iyon
Kung kaya nakita ko pa yung dalawang malalaking aso na narinig kong kumakahon sa aking likuran nung ako ay tumatakbo. Nakalaunan ay huminto na rin ang mga iyon sa paghabol sa akin, lalo na nang mas bumilis pa yung pag-andar nung sasakyan. Malakas ang hinala ko na marahil ay iyon yung matanda at tumama. Sa palagay ko ay hindi sila iba sa isa't isa. Baka nga anak pa nung matandang babae yung mama. Pero isa ang nasisiguro ko, at iyon ay pareho silang aswang. Mula po noon ay hindi na po talaga ako nagpapagabi at nakikiusap talaga ako sa mga sasakyan na nagdaraan na kung maaari ay kanila akong isabay. Di na talaga ako naglalakad pa doon na mag-isa. At sa tuwing mapapadaan ako sa paradan ng tricycle, ay pasimple ko tinitingnan yung mga driver. Pero hindi ko talaga nakita yung mama doon. Siguro ay hindi talaga pampasahero yung kanyang sasakyan. Baka pribado ito at pang sariling gamit ang nila. Mula nang mangyari iyon, ay hindi ko na sila nakita pa kahit isang beses. Yun yung una at uli namin pagtatagpo. Tubong probinsya po ako at doon na rin nakapag-asawa. Pero sa kasalukuyan ay dito na kami naninirahan ng pamilya ko sa May Pasay. Ang ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay karanasan ko mismo. Ito ay naganap noong mga panahong bago pa lang kami nagsasama ng asawa ko. Wala pa kaming anak noon. At ang trabaho ko po ay naghahabal-habal. Bali nagpatulong ako noon sa kuya ko para makakuha ng motor na aking ipapasada. Sa probinsya po namin ay hindi na bagong bagay yung mga kwento pagdating sa mga aswang. Ang totoo po, bata pa lang ako ay nakakarinig na ako ng iba't ibang mga kwento patungkol sa mga aswang. Pero hindi ko po talaga inakalang makakaranas ako mismo noon. Ang akala ko pa nga noon ay pawang kwento lang talaga ang tungkol sa mga aswang. Bali naganap po ang nakakatakot kong karanasan ng mga may 3 buwan na siguro akong namamasada. Yung lugar po namin ay masasabi ko hindi pa po talaga maunlad. Kung kaya ngayong mga daan sa gabi ay talaga naman pong madidilim. Wala naman po sana akong balak na magpagabi nung araw na yon. Dahil kaarawan pa nga ng isa sa mga anak ng kuya ko. At kinumbida niya kami ng aking asawa na magpunta. Kaso, sunod-sunod talaga noon ang pasahero. Kung kaya naman, sinamantala ko na rin yung pambihirang pagkakataon na yon. Kasi nangihinayang naman ako. Pero nang masapatan na ako sa aking kinita at nagbalak ng umuwi, ay bigla namang may humabol pa. May sumakay sa akin isang babae. Aaminin ko po na maganda yung babae, paging yung kanyang pangangatawan. Kung kaya ayun na rin marahil yung dahilan kung bakit mahirap itong tanggihan. Dahil pauwi na sana talaga ako noon. Pero nang sabihin niya ang kanyang destinasyon, ay naisip ko rin noon na total naman ay doon rin ang daan ko, kung kaya ayos lang. Pumayag na rin ako. Kaya akin siyang isinakay. Ang hindi ko talaga maintindihan ng gabing iyon, bakit sa pinanggalingan namin ay tuyo ang daan at hindi umuulan. Pero nang bumabiyahe na kami,
at malapit na sa pinapahatiran ng babae ay biglang umulan. Kaya lalo pang naging mas madilim at delikado yung daan. Ihinto ko pa nga sana yung motor ko noon para sumilong at maglabas ng kapote. Pero pinigilan ako ng babae at sinabi malapit na lang rin naman daw yung sa kanila. At para ba ito nagmamadali talaga? Kaya hindi ko na ininto yung motor at sumunod ako sa gustong mangyari ng babae. Maya-maya, bigla akong napansin na biglang naging magalaw ito. Bigla siya naging malikot na hindi ko alam kung ano yung ginagawa niya sa likuran. Kaya nagsalita ako at sinabihan ko siya na huwag malikot at baka madisgrasya kami. Pero para itong bingi na hindi niya ako pinansin at hindi pa rin tumigil sa kanyang ginagawa. Ayaw ko naman siyang lingunin dahil baka mabulaga namang kami ng aming makakasalubong na sasakyan. Nakatuon lang talagang paning ko sa daan. Lalo pa nga at maraming kurbada yung kalsada. At madalas kasi ang aksidente doon sa mismong lugar na iyon. Nang bigla na lang naramdaman ko yung kanyang kamay sa aking braso at kanya itong hinaltak. Nakasabay noon ay narinig ko yung malaking boses niya na para bang humahangos at sabik na sabik. Pero hindi iyon kaaya-aya sa pandinig. Ang totoo, nakakakilapot iyon at hindi talaga maganda pakinggan. Bigla nga akong kinilabutan. At dahil sa patuloy niyang ginagawang paglilikot at paghaltak sa aking braso, ay bigla akong nakabig ng malakas yung manibela at nawala kami sa balanse. Pakiramdam ko ay parang tinukot yung laman loob ko dahil sa kaba. At nangyari na nga yung kinakatakutan ko. Sumimplang kami at ang haba ng aming isinadsad. Di ko na matandaan kung ilang beses pa akong nagpagulong-gulong. Pero ang nasa isip ko pa noon ay baka lasing o di kaya naman ay may tama sa pag-iisip yung babae. Pero nagulat na lang ako nang habang nakahiga ako sa putikan sa gilid ng kalsada ay nakita ko yung kanyang mga paa na lumalakad ng palapit sa akin. Na akin talaga iyong ipinagtaka dahil parang baliwala sa kanya ang mga nangyari at para bang hindi man lang ito nasaktan. At nang iangat ko pa yung aking paningin ay doon na naging malinaw sa akin na isa palang aswang yung babae. Yung puntong iyon ay naging maliwanag na at akin na naunawaan na sa unang tingin ko pa lang sa itsura nito ay alam ko na agad. Nakita ko iyon dahil doon nakatapat yung ilaw ng nakasalampak kong motor sa may gilid. Sinubukan ko noong gumalaw pero parang manit na yung buo kong katawan at naamoy ko na yung lansa ng sarili kong dugo. Kaya kahit di ko pa usisain ang aking sarili ay alam kong marami at maluba ang tama ko. At yung lansa ng dugo ko ay tila nakadagdag pa yata sa pananabik ng babaeng aswang. Na habang pumapatak yung dugo sa isa kong mata ay nakita ko pa siyang natatakap na inilalabas pa niya yung kanyang mahabang dila. Hindi talaga ako makapaniwala nung mga oras na iyon. Una, ay hindi ko mapaniwala ang makakaranas talaga ako ng ganon sa isang aswang. At pangalawa, ay hindi ko talaga inaasahan na sa ganon magtatapos ang buhay ko. Kaya gulat na gulat talaga ako ng mga sandaling iyon. At ipinikit ko na lang yung aking mga mata nang makita kong
nagmamadali na itong lumapit sa akin. Pero bigla kong nasilaw sa liwanag na tumama sa mukha ko. At nakarinig ako ng mga boses. Nang magmulat muli ako ng mata, ay nakita kong may hinahabol na sila. At sigurado akong iyon ay yung aswang. May lumapit sa akin isang babae at kanya akong pinunasan ng panyo. Nang iangat niya iyon ay nakita kong ang dami ng dugo. At naramdaman ko na ang pangingiro ng mga sugat ko sa katawan. Maya-maya ay nariyan na at nagbalik yung dalawang lalaki. Naririnig ko pa yung kanilang mga boses habang nag-uusap, na para bang hindi pa sila makapaniwala na aswang yung hinapon nila at hindi nila iyon naabutan pagkat ang bilis daw na bigla na lang naglaho sa kawalan. At nang makalapit na sila sa akin, ay doon ko palang nakilala kung sino ang mga ito. Mga kasama kong naghahabal-habal din at magkapatid sila. At yung babae na nagpuna sa akin ay asawa ng isa sa kanila. Nadala ko noon sa ospital sa tulong nilang tatlo. Bali malupa ang naging pinsala ko kung kaya kinailangan akong lagyan ng bakal sa binti at isa sa hita. Pero awa naman ng Diyos at walang pinutol sa akin at buo pa rin ang aking katawan. Ngunit at dinantay ang buong katawan. Nakarecover din ako kalaunan. Salamat na lang rin. At laging na rin ang kuya ko na handa akong tulungan. Nang minsan akong dalawin ng magkapatid na tumulong sa akin, sinabi nila na kahit sila ay hindi makapaniwala na hanggang ngayon ay totoo pa rin pala ang mga aswang at patuloy pa silang gumagala. Ang ibabahagi kong kwento ay tungkol po sa naging karanasan ko noong mga panahon na ako ay nasa probinsya pa. 5 po kaming magkakapatid. Bali, pangatlo po ako sa amin. 3 kaming babae at 2 lalaki. Ang pinakapanganay namin ay si Manong Edgar at ang pinakabunso naman ay lalaki din, si Toto Romy. Nag-umpisa po ang aking nakakatakot na karanasan nang minsang pauwi na po kami galing sa paaralan. May kalayuan po kasi ang pinapasukan namin. Pero marami naman po kaming mga kasabay. Yun nga lang ang bahay namin ang pinakamalayo. Kung kaya unti-unti ding nababawasan ang aming mga kasabay sa pag-uwi. At kami na lang magkakapatid ang naiiwan na naglalakad. Ang panganay naming kapatid noong mga panahon na iyon ay tapos na ng high school at katukatulong na ito ni tatay sa mga gawain sa bukid. Ang bunso naman naming kapatid ay nag-aaral pa lang sa elementarya. Kung kaya, hindi namin siya nakakasabay dahil sa ibang paaralan siya nag-aaral. At yun na nga po, nang minsang pauwi kami ng aking mga kapatid mula sa paaralan, ay may humarang po sa aming 3 na 2 malaking aso na nakalabas ang kanilang mga pangil at parang mangangagat na. At naglalaway din sila na animoy mga asong ulol na sa amin pa ay tinatawag na bangaw. Padilim na po noon at kami na lamang ang naglalakad. Unang pagkakataon po na mangyari yun sa amin. At talaga naman pong nakapagtataka iyon dahil sa makakasalubong ka lamang ng aso sa daan kung kasama rin ito ang kanyang amo. Dahil ang mga aso
ay hindi naman umaalis ng mga bahay doon po sa aming probinsya. Maliban na lang kung isasama ng kanilang mga may-ari. Agad po akong kinilabutan noon. At ramdam ko rin na natakot ang ate ko, maging yung sumunod sa akin. Bagaman may takot, ay naglakas loob pa rin kami na dumampot ng bato at aming iyong pinagbabato habang binubugaw. Hindi namin iyon nakitang bumalik para tuntunin ang daan. Sa halip, ay doon nagsisuhot ang mga iyon sa masukal na bahagi. Doon po sa may gilid ng daan. Pagdating namin ng bahay, ay mabilis naming dinampot yung mga galon at nag-igib kami na nakababata kong kapatid. Habang yung ate naman namin ay tumulong kay nanay sa paghahanda ng aming hapunan. Nang naandun na kami sa bubon kung saan kami nag-iigib, ay bigla na lamang natulala yung kapatid ko. At nakita kong agad siyang namutla at nanghina yung aking kapatid. Mabilis ko siyang inalalayan at isinandal sa isang punong naroon. Kinabahan ako. Kaya malakas akong sumigaw at tinawag sila nanay. Ilang sandali lang ay nakita kong tumatakbo na sila ate at nanay papalapit sa amin. Halos hindi na makagalaw ang kapatid ko noon. Kaya pinagtulungan namin itong buhatin papasok sa bahay. Iniga namin siya sa katre nila nanay. Putlang-putla na ang kanyang mga labi. Wala kaming ideya kung ano ang nangyayari sa kanya. Pinunasan siya ni nanay para maging presko ang kanyang pakiramdam. Nang dumating sila tatay at kuya, ay nagulat din sila nang makita ang kapatid namin na nakahiga sa katre at walang malay. Nang magtanong sila kung ano ang nangyari, ay wala kaming maisagot dahil sa hindi rin talaga namin alam. Nagpasya si tatay na puntahan na yung tiyuhin niyang manggagamot at makaraan ng mahigit isang oras. Nang bumalik ito ay kasama na niya ang lolo namin. At agad na nitong sinimulan ang kanyang mga seremonya. Ngunit nagulat kami nila nanay at iba ko pang mga kapatid nang makita namin ang aming kapatid na tinutubuan na ng mga buhok sa kanyang mukha, na pati ang kilay nito ay bigla nang nangapal. Habang abalang-abala namang nagpapausok si tatay at kanyang tiyuhin sa palibot ng bahay. Kaya tinawag ni nanay si tatay at pinaakyat sa itaas ng bahay. Pagpasok ni tatay sa silid ay nagulat din siya sa kanyang nasaksihang pagbabago sa itsura ng aming kapatid. Kaya napadungaw itong bigla sa bintana at tinawag ang kanyang tiyuhin. Nang papasok na ang lolo namin sa silid, ay bigla na lamang nagkaroon ng napakalakas na hangin. Takang-taka kami kung saan nang gagaling ang malakas na hangin iyon. At halatang ayaw papasukin si lolo sa silid. Noon lang po kami nakaranas ng ganon. Takot na po kami. Umusal ang tiyuhin ni tatay. May binanggit siya na mga salita na hindi namin naiintindihan. At nagpumilit siya na makapasok. Paglapit niya sa gilid ng katre, ay bigla na lang bumangon mula sa pagkakahiga ang kapatid namin at naupo. Ibang-iba na ang itsura nito. Galit na galit siya at kanyang minumura ang aming lolo. Pinapaalis niya ito.
Natakot kami ng mga kapatid ko sa itsura ni Inday. Nanlilisik ang mga mata nito na hindi nakatulad ng sa tao. Mabilis na kumilos ang kuya at tatay ko. Kanilang pinagtulungang talian si Inday. Ngunit malakas ito. Dalawa na sila ay hindi pa nila ito makaya. Kung kaya tumulong na rin kami nila nanay. Ginapos namin siya sa katre. Patuloy na nagwala si Inday. At hindi ito tumitigil sa pagsasalita ng mga hindi magagandang bagay. At ang laki ng kanyang boses. Nag-iba ang boses ni Inday. Sinabi pa nito na hindi na namin makukuha pa ang aming kapatid. Sila na di umano ang nagmamay-ari dito. Dahil sa narinig na iyon ng aming lolo, ay kanya itong pinalaspas ng hawak na sanga at dahon. Habang patuloy na may inuusan, nagwala naman ng gusto ang aming kapatid na kayang-kaya niyang ugain ang katre. Inabutan na kami ng madaling araw ay hindi pa rin umuhupa ang aming kapatid. Parang wala itong kapaguran at panay ang paglalaway nito. Maging ang kanyang mga labi at ngipin ay nag-iba na. Kumalat na rin sa buo niyang katawan ang mga buhok na tumutubo. Tuluyan ang naging mapalasin ang mukha nito. Parang hindi na talaga siya yung aming kapatid. Nang magbubukang liwayway na, ay doon pa lamang humupa ang aming kapatid. At nang tuluyan ang lumabas ang araw, ay huminto na ito. At unti-unting nagbalik sa dati ang kanyang anyo. Napansin naming tila hinang-hina siya. At sa unang pagkakataon, ay muli naming narinig ang dati nitong tinig at humingi ng tubig. Wow na wow daw siya. Sinabi niyang may gusto raw na kumuha sa kanya, kaya umiiyak itong nakiusap sa amin na wag daw namin siyang ibibigay. Nung araw na iyon ay hindi pa nakapasok si Inday. Kami lamang ng ate ko ang magkasamang nagpunta sa paaralan. Pag-uwi namin sa bahay, pagkagaling sa paaralan, ay agad naming pinuntahan si Inday sa silid upang kamustahin. Naroon lang ito at nagpapahinga. Mabuti na ang kalagayan nito. Dinampot ko ang mga galon at mag-isa akong nagigib. Nang naroon na ako sa bubon at nilalagyan ko na ng tubig ang mga galon, ay bigla ko na lamang narinig na nagkaingay sa bahay. Kaya nagmamadali akong umuwi at sinilip kung bakit. Pagpasok ko sa silid nila nanay, ay nakita ko nanlilisik na naman ang mga mata ni Inday. Kaya bago pa siya tuluyang makapagwala, ay mabilis na namin siyang iginapos. Awang-awa na ako sa nakikita kong kalagayan ng nakababata kong kapatid. Habang pabalik ako sa bubon, ay napapaiyak na ako. Makaraan ang halos isang oras, ay dumating na rin sila tatay at kuya. At kahit pagod, ay kanya na uling pinuntahan yung lolo namin. Nang malaman niyang sinusumpong na naman si Inday. Sinasaniban na naman kasi ito. Nang dumating sila lolo, ay muli niyang isinagawa yung kanyang mga seremonyas. Pero nung gabing iyon, ay mas naging matindi ang naging pakikipaglaban nito
sa sumasanib kay Inday. Dahil sa gusto na talagang kunin ng engkanto ang aming kapatid. Bukod sa mga naranasan naming malalakas na hangin, na animoy mayroong bagyo, ay nasaksiyan din namin ang napakaraming ibon na kulay itim na nagliparan ng paikot-ikot sa loob ng aming bahay. Halos punuin nila ang buong silid sa sobrang dami. Nakita namin nagalit na si Lolo. Muli na ring naging mabalas ang mukha ni Inday at nanumbalik na rin ang mga buhok sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Panay na ang iyak namin ni Nanay. Awang-awa na kami sa aming kapatid. Ngunit wala kaming magawa. Lumipas pa ang mga oras. Nagpatuloy ang pakikipagtagisan ni Lolo sa nilalang. Nang sa wakas ay bigla na ring sumuko ang engkanto at kanya na raw umanong lulubayan na si Inday. Dahil doon ay napanatag na kami. Pagkaraan ng ilang araw na pamamahinga ni Inday sa bahay, nang maayos na ang pakiramdam nito, ay pumasok na rin siya. Noong araw na iyon, habang nasa kanya-kanya kaming silid-aralan, ay bigla na lamang kaming nagulat ng magkagulo. At nagulantang ako nang marinig ko ang balita. Halos hindi ako makapaniwala. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa sa aking narinig. Nadaganan daw ang kapatid naming si Inday ng pison na gumulong. Nagtatakbo ako papunta sa pinangyarihan. Pagdating ko roon ay ang dami ng tao at kanila nang pinagtutulungang alisin ang katawan ng kawawa naming kapatid. Ang saklap ng sinapit ng kapatid namin. Nakita ko si Ate Lisa na naroon rin at agad niya akong niyakap at sinabing wala na si Inday. Kalunos-lunos ang sinabit ng katawan ng aming kapatid. Walang makapagsabi kung ano ang totoong nangyari. Wala naman daw ang operator ng pison nang maganap iyon. Nagpaalam na kami sa aming mga guro na kami ay uuwi na at hindi na namin tatapusin pa ang klase. Halos hindi namin maiyak pang na magkapatid ang aming mga paa pauwi. Napakabigat po sa aming pakiramdam. Pagdating namin sa bahay ay alam na rin pala nila ang balita. Nadatnan namin panay na rin ang iyak ng aming ina. Halos himatayin ito dahil pare-pareho naming hindi matanggap ang sinapit ni Inday at ang wala sa panahon pagkawala niya. Nalaman namin na pumunta na sila tate at kuya upang asikasuhin ang labi ng aming kapatid sa morgue. Kinagabihan ay inatid na sa bahay namin ang aming kapatid. Unang gabi pa lang ng kanyang lamay ay ang dami na kaagad mga tao. Hindi kami makapaniwala kung saan nanggaling ang mga ito. Na ang karamihan sa kanila ay hindi namin mga namumukhaan. Ang tatay ko naman ay kausap ang kanyang tiyuhin. Kapwa rin sila hindi makapaniwala. Sabi ni Lolo Kado, nalin lang umano kami ng engkanto. Hindi umano iyon naging tapat sa kanyang ipinangako. At masidi talaga ang pagnanasa nito na makuha si Inday. Kung kaya, kahit ang magsinungaling ay nagawa nito. Nang mga hating gabi na,
ay unti-unti na nababawasan ang mga tao. Isa-isa nang nag-uuwian ang mga ito. Nang bigla na lamang himatayin si ate at nanginig ang kanyang buong katawan. Nagulat ang lahat ng mga tao naroon na nakasaksi. Nagpagulong-gulong pa ito sa lupa at nang amin siyang nilapitan upang alalayan, ay bigla na lamang itong nagwala at halos ayaw magpahawak sa amin. Nilapitan ito ng tiyuhin ni tatay na si Lolo Kadog at kanya iyong inorasyonan. Bumangon si ate mula sa pagkakahiga nito sa lupa at naupo. Nanlilisip ang kanyang mga mata at kanyang ginugulong ang mahabang buhok. Di nagtagal ay bigla itong nagsalita. Iba na ang kanyang boses. Hindi na si ate ang aming naririnig. Mabilis itong pinagtulungan ng mga taong naroon at iginapos sa upuan. Tumawa pa ito ng malakas at sinabing kanya umanong isusunod na kukunin si ate. At bigla na lamang itong naglaway. At nagulat kaming lahat nang bigla na lamang humaba ang dila nito. At nakita naming lumuyloy na ang ulo ni ate. Nawalan na ito ng malay. Nilapitan ito ni nanay at niyakap. Ilang sandali lang ay bigla na rin itong nagkamalay. At wala siyang alam sa mga nangyari. Hindi niya iyon matandaan. Hinangina siya at nanghingi ng tubig. Kinabahan ang buo naming mag-anak dahil sa pagbabanta ng engkanto na kanya umanong kukunin si ate. Nakiusap si nanay kay Lolo Kadog na kanyang iligtas si ate at gawin ang lahat ng paraan upang hindi ito makuha ng engkanto. Inilipat namin si ate sa papag. Ipinaliwanag sa kanya ni Lolo Kadog na kailangan siyang itali na munang uli sapagkat gagamutin siya. Kaya, nang maigapos na si ate, ay sinimulan na ni Lolo ang panggagamot sa kanya. Nang pumasok na sa katawan ni ate ang engkanto, ay galit na galit ito. At bakit daw siya inabala sa kanyang pamamahinga? Buong pagmamalaki pa nitong sinabi na nasa pangangalaga na niya ang kapatid naming si Inday at hindi na umano namin ito mababawi pa. Dahil sa galing ay hindi maiwasan nila tatay at kuya ang mapamura. Kanilang ipinakiusap kay Lolo Kadog na wala ng ibang paraan pa kundi patayin na lamang ang engkanto. Hindi naging madali para kay Lolo Kadog iyon dahil sa lumalaban nito at malakas din di umano. Kitang-kita namin ang mabilis na pagbabago sa aura ni ate. Naging mabalasig at nakakatakot ang mukha nito na may pagkakataon pa nga namuti ang buo niyang mga mata at gumagalaw siya ng kakaiba. Yung mga paraan ng pagkilos ni ate ay noon ko lamang nakita at hindi talaga iyon pangkaraniwan. Hanggang sa magtagumpay si Lolo Kadog, kanya ring natalo ang engkanto at hindi na nag-aksaya pa ng oras para patayin iyon. Napuno ang bahay ng nakakakilabot na pagsigaw ng engkanto at ilang sandali lang ay nagbalik na si ate sa dati. Napayakap ito ng mahigpit kay nanay matapos na makalagan. Takot na takot siya
Sinabi nitong ayaw niyang sumama sa kanila. Ipinaliwanag naman sa kanya nila nanay na wala nang engkantong gustong kumuha sa kanya. Pinatay na iyon. Makaraan ang 2 araw. Habang tumutulong ako kay nanay sa pag-aasikaso nang ipapakain sa mga nakikipaglamay na naroon. Mga bandang 11:00 pasado na siguro yung mga oras na iyon, ay bigla na lamang kaming nagulat na magsigawan ang mga tao sa labas. Napatakbo kami ni nanay at nakita namin na sapu-sapu na ni tatay ang ulo ni ate. Nahulog umano ito sa puno ng nyog. Ngunit ang puno na tinutukoy ay napakababa lamang noon. Ngunit wala nang buhay si ate nang kanilang matagpuan sa paanan ng puno. Lahat kami na naroon ay hindi makapaniwala. Panay ang iyak namin nila nanay. Gulong-gulong ang aming mga isipan. At hindi talaga lubos na maunawaan kung bakit nangyayari yung mga bagay na iyon sa amin noong mga panahon na iyon. Panay ang mura ni tatay dahil sa hindi rin niya talaga matanggap ang sinapit ng aking mga kapatid. Kinagabihan ay 2 na sila ni ate na nakaburol ni Inday. Halos di kami matigil ni nanay sa kakaiyak. Parang ganun-ganun lang. Na sa isang iglap lang ay wala na kaagad ang 2 kong kapatid. Nang maghahating gabi na, ay nakaramdam ako ng panghihina. Kung kaya nagsabi ako kay nanay. Biglang namanhid ang buo kong katawan at sumakit ang aking ulo at para akong nagsusuka. At tuluyan na akong nawala ng malay. Nang ako ay magising, napansin kong nakagapos na ako sa katre. Nangingi ako ng tubig pagkat uhaw na uhaw ang aking pakiramdam. Nalaman ko mula kanila nanay na sinapian umano ako ng engkanto. Nagtaka ako kung paano nangyari iyon. Gayong napatay na iyon ni Lolo, sabi ko pa sa kanila. Sinabi nila sa akin na iba daw ang sumanib. Anak na prinsipe ng hari ang sumanib umano sa akin. At galit na galit daw ito sa pagkamatay ng kanyang ama. At kanya nga raw kinuha si ate. At kanya rin umanong isusunod ako. Napaiyak ako. Naisip kong mawawala na rin ako. Kanila nanay at tatay. At iiwang ko na rin ang 2 ko pang kapatid na lalaki. Sinabi sa akin nila nanay na kanila na akong ilalayo. Pinakiusapan nila si Lolo Kado. Nagawa ng paraan upang mailayo ako. At kanya na rin patayin ang prinsipe. Dahil doon, ay hindi ko na po nakita pa ang 2 kong kapatid sa huli nilang hantungan. Dahil sa itinakas na ako at dinala sa isang kapatid ni nanay sa Maynila. Kanila na akong itinawid ng dagat. At binigyan ako ni Lolo Kado ng proteksyon laban sa mga masasamang elemento. Simula noon, ay sa Maynila na ako nagpatuloy ng aking pag-aaral. Nagbabakasyon lamang sila nanay at tatay minsan sa Maynila. Sa Fairview kami nakatira noon. Minsan ay nagagawa din nilang maisama ang 2 ko pang kapatid na lalaki. Pero sobra-sobra ang aking pangungulila. Kanila ate at ganoon din sa sumunod sa akin na si Inday. Dahil sa kaming 3 ang madalas na magkakasama.
na tinagurian pa nga kami sa amin na Tatlong Maria. Nung nag-aaral na po ako ng college, ay naisipan ko pong magbakasyon minsan sa probinsya. Sem break namin noon at nagpaalam ako sa tiyahin ko. Ipinaalam ko rin kanila nanay ang tungkol sa pagbabakasyon ko na iyon at pumayag naman sila. Pagbaba ko sa jeep ay tuwang-tuwa ako nang makita ko ang aking mga magulang at 2 kapatid na kanila pala akong inaabangan. Sinundo nila ako sa bayan, doon malapit sa paaralan na aming pinapasukan noong high school kami. Naiyak ako nang mapadaan kami doon, sapagkat muling nagbalik sa alaala ko yung mga panahon na naglalakad kami papasok doon at pauwi nila Ate Lisa at Inday. Nang malampasan na namin yung dati naming paaralan at malapit na sa isa sa tinuturing na pinakamatandang puno sa aming lugar, kung saan malapit na nataganan si Inday ng piso noon, ay bigla akong nagulat nang tila makita ko doon si Ate Lisa at si Inday. Ilang beses ko pang kinusot ang aking mga mata. Kinilabutan ako pero nakaramdam ako ng tuwa. At mayroon silang mga kahawak. Si Ate Lisa ay may hawak-hawak siya sa kanyang isang kamay na bata, habang si Inday naman ay mayroon ding hawak sa magkabila niyang kamay. At nang magbitaw sila, ay kumaway silang lahat sa akin. Namanhid ang buo kong katawan. Di ko na malayan na tumulo na lamang ang mga luha ko. Masaya sila Ate Lisa at Inday. Nakangiti silang dalawa. At talatang mabuti ang kanilang mga kalagayan. Nang tingnan ko ang aking mga magulang at kapatid, ay patuloy lang sila sa kanilang paglakad na nagkukwentuhan. Hindi nila nakikita ang nakikita ko. At madalas po, nagpapakita sila sa aking panaginip na sinasabi nilang may kanya-kanya na umano silang pamilya sa mundo na kanilang kinalalagyan.